Okay. And talagang parang magpapalit kami hindi na pakita. At hindi ko wala na si Brother Nicholas, kuya na ay hindi na sa pamilya ng picture. Usually hindi siya. At ako rin hindi na. Wala sa akin, tatlo babae ko na, wala sa akin tatlo lalaki ko ba. At tatlo lalaki ko pa nito, puro rin yung pastor dahil resto sa akin sa ministry. Kaya ako siya, hindi ko lalaki ko na. Diba? So gusto mo lang, tumarap ako bata pa rin, laging mo natalala dahil sa amin mga kapatid, dito kayo mga kapatid. Ako yung pinapangit ang sulat ko, pinapangit ang sulat ko. Kaya natalala ko, bakit naman sa mga kapatid ko pinapangit ang sulat? Kaya nga na huwag kang magala. Kasi kapag pangit ang sulat ng tao, pabalik ka ng sulat yan. Ano po yan? Alam naman po namin, dahil bakit sumiyan namin yung hindi yan namin? May nasa po. Ito po yung encouragement na sinabi sa amin namin mga kasama. Pinakatuloyan. Pero wala sa kasi dito. Nakakalik ang buwa ko. Hindi ka mga isa lang pong magsasabi ko, pasalamatan po natin dahil kahit na po pasalamatan po natin matapay tayo. Sabaga talaga, kahit na po sila yung simulan, sa mga kaibigan mo, yung mga sa sunsyon, yung mga kaibigan sa inyo, kaya po din. Kaya po din po kailangan ko Anyway, some years back, I have been, kasama sa mga kaibigan ng state, yung mga buhay, wala pa tayo sa Panginoon. Lagi pa na lang Grabe, ang lakas naman. And I used to really to shout in this state kung kalaban natin natin komunismo, kapitalismo, socialismo, komunismo, kapitalismo. Yung parang kalaban ko ang komunismo. Yung pala yun eh. Ano ba naman kalaban ng mismo? Pero nalala yung isinuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Nagpasimula ang kagilan ng buhay ko. I finally realized that when I surrender my life to Jesus, that is the only surrender that He is completely. I used to fight before, the streets, everything, arena, and in some doubts. Kasi pagkapilahat sa mga without siya, I was really bold in order to everything. At talaga naman gusto ko lang yung malaban. And I experienced to be defeated. At kapag natalo ko, parang ang bigat na naluwa, parang sama ng loob ko, parang sama ng makal. Parang magbigat, pero I learned to accept that ganun talagang po ng tao sa tao. But sa buhay natin, kapag sumuko ka sa problema, sa paggaling, sa lahat ng laban ng buhay, yan ang simula ng parang pakiramdam na talo ka, wait ka, talo ka, buko ka. Pero sa parang palabalik ka, it's the other way around. When you surrender your life to God, victory begins in your life. This is the only surrender that begins in victory. Surrender your life to Jesus. And it is because of God's amazing grace. This song this is composed by John Newton. 1779. Di ba ito po sa religion niya ng Krishna? 1779 ito. Kaya hindi tinawag namin yung old song. Pero ako alam niyo yung awag nito. Little Journal. In fact, ako na si Kuya Ate para alam niyo yung gano'n sila. Anyway, sing that song is amazing ways and feel the message of this in your life. If you have experience and you become recipient of God's amazing grace, you can truly express it. And you can truly experience it yourself. But maramdaman mo ang dakilang amazing grace. It's so amazing. You know what? Because we can never do it ourselves. Mahirap kung labanan ng sarili. It's only God's amazing grace. Doon ka lamang. Kapag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, doon mo bago ang buhay mo. Only because of God's so amazing grace. But let me show you something. This is our last.
po natin rin ang Serrano. Sabi nila kung hindi na rin makonvince sa kanta, sa corona, ayun lang sa corona. Malapit na po tayo tapos, we will sharing this music, sharing this ministry for almost 2 hours. Pero gusto ko sige pa. But yung mga nagugutom na, alam ko sila kayo. So tama na. Tapos na. Anyway, I'd just like to share with you a few songs dun sa Celebrate album na darating sa US. By the way, for a limited time only tonight, available po yung CDs po sa labas. Nandun po, nakabili na yung aking inaanak. Mga inaanak sa ipag-buli. Yung inaanak. Kaya, it's there, it's available. Please, please get it for yourself. Hindi ko available elsewhere. Hindi siya available sa bookstores, whether sa Pilipinas o dito na po sa Pilipinas. So, ito po ang gabi ng pagdiriwang, gabi ng salamat, gabi ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Ang biyaya ng Panginoon, pinalina ang inang bayan, pinungkot sa kanyang pag- Ngayon at sa habang panahon.
ipagdiwa, itanghal ang sambayanan. Natatanging Panginoon, ngayon at sa harap panahon. A decade ago, yung isa sa mga paborito namin pastor sa ngayon, Pastor Dave, displaced from here at nananampahan doon sa United States, trying to find their identity and trying to find meaning doon sa experience nila sa Panginoon ang malayo nila. At pinadala niya ako ng mga presents and ito yung awitin na ginawa namin dalawa. Siyang theme song ng National Federation of Philippine American Methodists na awitin din yung sa pagkento. Ngayon, ang awitin na ito ay yung magandang mapubay ka dahil ito. Ito yung kwento niya. Tinawag mo mula sa aming bayan, umayo na. Ikaw ang siyang sandigan sa gitna ng luha at hapis. Hirap at tinagis, iyong pinagpalaan. Diyos, kami iyong hirap, umawi. Ngayon na nagtiriwan, kami ay iyong pinagtuklod. Kami nabuyo, iyong pinagpalaan. Pag-ibig mo'y sapat, anuman ang pagsubok, patuloy ka amin mo. Dakilang Panginoon, patuloy, walang hanggan. Kumalong sa toro sa'yo, nangiyan natin. Bilang tugon, O Diyos sa iyong katapatan, na alay buhay namin lakas, maglingkod sa iyong kaharian, iyong maligtasan, aming itatanahan. Mabuhay ka, dakilang Diyos, pag-ibig mo'y sapat, anuman ang pagsubok, patuloy ka, dakilang mo.
Nagpapakilala na rin ng mga pamilya ay gagawin ko yung ating share. I'm proud to say that our family has been serving this church faithfully since it began. Hindi ko lang pinagawa yan. Hindi ko pinagawa. Yung mga magulang ko po sa bahagi ng ugal, simbahan na ito, is the start in 1941 sa Kamunin, sa may Palengke. At palipat-lipat na din got here. And family has been continuously serving this church from then till now, all 72 years of this church. Kaya yung aking pamilya ko, pamilya de Pano, pakitayo po kayo lahat. Sige mo, ngayon lang papalakpakan yan mga yan kasi hindi ko pinapalakpakan sa church yan. Palakpakan yan sa church yan. Meron po kung 15 kanta sa ating kalay na pero sabi ko ginagawa na tayo. Tonight won't be complete without challenging all of you to share your lives with the work of your church kung saan man kayo nagsisimba. This church has been blessed with the Lord's presence for the past 72 years, and we don't claim anything except that He has been faithful to our church. And dahil sa grace ng Panginoon, ay alam namin magpapatuloy pa ang gawain na rito, even after us, even when we are 6 feet under or nasa loob ng earth, whichever way. It's a privilege to be part of this work. Amen? Amen. Kaya kung masaya kayo nanonood sa Barnabas, masaya kayo nanonood sa Serranos, masaya kayo nanonood sa atin, mag-invite kayo ng konti kasi it's a privilege to be here, to serve the Lord in the relationship. Favorite verse of mine, so the favorite chapter, Isaiah 6. It's, when you read it, it's a pattern you can use when you're worshiping church. It described the experience in Isaiah when he had a vision of the Lord seated high on his throne. Yung robes niya filled the whole temple, and the whole temple was in smoke. Liwanag siguro vision niya sa Panginoon. And he saw angels from each part of the temple shouting, "Holy, holy, holy, Lord God Almighty." Dun sa pagsisigaw ng mga angels, they were worshiping so strongly that the foundations of the temple shook. It's a challenge
for us now, when we worship the Lord, our worship should be foundation shaping. Dapat sa ating pagpupuri, we can shape the foundation of this church. Amen? And we shape the foundation of the church. And ang sabi ni Isaiah, ang reaction nito sa holiness na nakita niya, woe to me, for I am sin. Ang reaction natin, usually, pag nakakita tayo ng kabanata ng Panginoon, na-realize natin ang ating kalitan, ang ating mga salamat. And we confess that, woe is me, I am a sinner. Pero God in His grace, nagpadala siya ng angel with a light pole and to touch Isaiah's arm. Sabi ng Panginoon, you are now clean, your sins are forgiven. Natanggap sana natin sa ating mga iglesia, sa ating worship, with redemption message and salvation message ng Panginoon. Your sins are forgiven. Pero hindi natapos sa Panginoon. Sabi niya, who will go for us? Who will accept? Sabi niya, say, here I am. Send me. Because send me home to the waiting world. I have my faults, I have my fears, but if you're calling, Lord, here I am, send me. Lead me, Lord, through the winding road. I have my fears, I have my doubts, but if you lead me, Lord, here I am, send me. There will always be a road that leads to someone waiting on, someone waiting for some saving hope to come. My life I'll give, I'll be your arms to let someone know, here I am, send me. The Lord is asking me now. So let's pray. Guide me, Lord, through uncertainties. You know my needs. You know my pains. I know you'll guide me, Lord. So here I am, send me. There will always be a road that leads to someone waiting on, someone waiting for some saving hope to come. My life I'll give, I'll be your arms to let someone know, here I am, send me. There will always be a road that leads to someone waiting.
instead of me. Salamat. Salamat po sa inyong lahat. Every time tatayo ulit sa harap, I will sing the message of the Lord. Naaalala ko yung mga panahon ng bata sa akin sa simbahan, mga 5 years ago. Gusto ko gumawa ng mga ulitin. Even when I was young. Pakanood ko yung mga ate at kuya sa youth group ng simbahan ako. Yung kanalot na pastors mo. Makakita sila ng mga awitin galing sa States. Mga kantata ni Rob Carmichael. All the spirits. That's how they go. Lord, gusto ko one of these days magawa ko din yan. And probably fulfilling a saying. Psalm 37 says, when you delight yourself in the Lord, He will give you the desire of your heart. And yun, yung aming kasi yung aking lugar, hiligyan na ako ng tawag ng Panginoon sa aking puso. Isa rin gusto ko mangyari sa akin. Sabi ko, gusto ko rin sulitan. Kaso, sabi ko, ang calling ko ay sumulat ng awitin para sa simbahan. Hindi naman po, kayo ng George Canseco, Dave Era, kaya nila yung mas contemporary ako, Rico Blanco, na they write para magustuhan and bisita sila and yung kaya sila at gusto ko rin sana but ang trabaho ko ay malinaw. I write music pero kumain sa akin ng Panginoon singer being first the speaker and everything will be added. Amen? Amen. Everything will be added. So, minsan, bumababa ako ng stairs sa bahay. Pag-uwi ko intro ng simbahan. Ano yung lead me, Lord? Lead me, Lord. Lead me in thy righteousness. Make thy way before my place. For it is thou, Lord, that makest me dwell in safety. Somehow, pag yun ang equal to quiet, parang handa na ako. Ito, ito, sir.